Saan nga ba nanggagaling ang pondo? Paano nakakaya ang sunod-sunod na biyahe at high-profile lawyers? May dapat bang ipaliwanag sa publiko? Headlines: patuloy ang pag-init ng usapin tungkol sa umano'y yaman at malalaking gastos ng pamilya Duterte habang humaharap sila sa iba't ibang legal at political controversies. Sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ICC-related issues ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, maraming netizens at ilang mambabatas ang nagtatanong, saan nanggagaling ang malaking pondo? Paano natutustusan ang mamahaling legal defense? Bakit tila tuloy-tuloy pa rin ang luxury travel at high-profile lifestyle? Ayon sa mga ulat at pagdinig sa Kongreso, naging sentro ng usapan ang umano'y multi-million legal expenses, international travel and accommodations, mga business connections at financial transactions, alleged unexplained wealth at bank transactions. Lumabas din sa mga hearing na may bilyong pisong transactions na na-flag umano ng AMLC bilang covered at suspicious transactions, bagay na itinanggi naman ng kampo ni VP Sara Duterte. Iginiit niya na lahat ng kanilang assets at pera ay mula umano sa legal at documented sources, ABS-CBN. Samantala, lalong umiinit ang political tension matapos ang impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte, kung saan kabilang sa alegasyon ang misuse of public funds at unexplained wealth. Patuloy naman nilang itinatanggi ang lahat ng paratang at sinasabing bahagi lamang ito ng political attacks laban sa kanila. Reuters. Bukod dito, naging usap-usapan din online ang umano'y mamahaling gastos para sa International Legal Defense Team at mga biyahe kaugnay ng ICC issues. Manila Bulletin. Sa gitna ng mainit na usapin, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa publiko. May sapat bang paliwanag tungkol sa yaman at malalaking gastusin ng mga dating opisyal habang patuloy ang mga hearing, investigasyon at batuhan ng pahayag, mas lalong nagiging sentro ng diskusyon ang transparency, accountability at tiwala ng taumbayan. Ang tunay na hatol ay nasa kamay pa rin ng batas at ng sambayanang Pilipino. Hati ngayon ang opinyon ng publiko. May nagsasabing dapat maging transparent ang dating mga opisyal. May supporters namang naniniwalang walang ebidensya at ginagamit lang ito laban sa pamilya Duterte. Ikaw mga Kapinoy, ano masasabi mo? Dapat bang ipaliwanag sa publiko ang source of wealth ng mga dating opisyal? O pribadong usapin na ito? Comment your opinion. Like, react, share. Follow Pinoy Headlines for more updates. Sir Pinoy Headlines.